Dapat meron na silang skills. Otherwise, hindi pareho lang din yung kung ano yung napapanood natin ngayon sa Batang Pinoy, PNG, tsaka Palarong Pambansa, yun lang din yun. Yun lang din. Sila rin naman yung maglalaban doon eh. Kaya kumbaga, gusto mo talaga ma-target doon. You have to develop the coaches para ma-develop mo rin yung skill level sila. Pagpasok ng competition, mas mataas na yung level. Pag pinanood ng mga national coaches, parang namimitas ka na lang ng inog na bunga. Diba? Dahil na-develop mo na yun. Tapos yun si Ira Villegas, product ng Lady Sports Academy. So, napakalaking bata yung Lady Sports Academy. Fact check. Correction po. So, sa 5 boksingero, ikaw ang revelation. Dahil ikaw ang walang exposure, walang international pero sa Olympics, wala kang ngayon, yung bang panalo ko ng bronze, ikaw pa yung nasurprise at mayroon mo talagang ability at may tiwala ka sa sarili mo na mananalo ka ng medalya. Yes po, may tiwala naman po ako sa sarili ko na makakuha po ng medalya. Yun nga po nung unang invite po sa amin is hindi po kami nangako kung anong kulay po ng medalya. Pero yun nga po, yung ano lang po namin is mag-uwi po kami ng medalya. Yung bang mga provincial official katulad ni Speaker Martin Romualdez nangako si hindi ka malaman ng incident out of your medal performance. Ano po? Si Martin Romualdez, yung Speaker, hindi yan, babayan mo. May binigay po, sobra po yung binigay niyo speaker po, and then si Mamiada po, and then sa mayor po namin. Good morning, Gaperas from Sports Corner PH. I just wanted to share yung isang nag-comment sa atin via social media sa Facebook page ng PSA kay Miss Ira. Galing ito kay Jet Ilayo. Ano yung reaction ng Tacloban City Government upon learning na ikaw na bigay ng karangalan for the city, and of course, may mga plano ba kayo na mag-collaborate with the government, Tacloban LGU, na magkaroon ng boxing gym o kaya sports academy in honor of you? Meron naman po, tapos ngayon nga po sa pag-uwi ko po is meron po silang in grande. Ayun po, pagdating ko. Actually, may nakikita na po ako, hindi pa po ako pa-uwi, pero ang dami ko na pong nakikita na po sa mga tagsa. And then, ayun po, hopefully po is makapagtayo po kami ng gym sa Tacloban po. Pero sa ngayon po, wala pa po masyado kasi sa Tacloban po is wala pong masyado talagang nagbaboxing po. So ako lang po talaga yung nag-start. Actually, brother ko before po ako. And last question, speaking of Tacloban, I know yung mga relatives ninyo are very proud of the recent achievement, lalo na yung dad ninyo kasi in the recent radio interview, talagang pinapalugod, pinuyat niya yung pinuyat talaga nila to spend their night or sa madaling araw para manood ang laban niyo. Ano ba yung naging pananaw ninyo sa suporta na binigay ng inyong mga parents, mga relatives galing sa Tacloban na sumaksi o nanonood kahit live stream man lang o sa TV ng inyong laban ninyo until nung na-capture niyo ang bronze medal? Salamat. Ayun po, sobrang happy po ako sa suporta ko ng magulang ko, tapos lahat po ng tababayan ko. And then, sa family ko po, lagi ko naman po silang nakakausap po. Pero nakakausap ko lang po sila talaga as in, pinaka-last po kasi po, hindi po talaga kami masyadong pero. So, after po the semi-final, doon ko na po talaga nakausap yung mama ko. Puro, yung kapatid ko lang po talaga yung nakakausap po.
Good afternoon. Ivan Swing ng Daily Tribune. Tanong ko lang, since yung sa dami din ng incentives na nakuha niyo din recently, meron ka bang plans na hopefully magtayo din ng isang boxing gym sa Metro Manila? Yes po, pero for now po, yung mga nakuha po namin, syempre po para sa family and then sa future po. And siguro po yung other po is, yun nga po, marami po kasing kabataan din po talaga na wala po kasing yun nga, uniform, like me po, nung nag-start po ako. So, doon po sa nakuha ko is, i-share ko po yung blessings ko doon po sa mga athlete po na wala pong ayun po, uniform and shoes na maglalaro din po. Thank you po. I think coach na po. Coach, overall dito sa naganap na karangalan na ibigay sa atin nila Ira and Nancy Potesio. Overall, ano pong sasabi niyo dito sa naging performance natin? Overall, ano pong sasabi niyo? Siyempre ako, tuwa ako sa performance ng dalawang boxers ko kay Ira and Steve. Actually, hindi naman talaga dapat yun ang goal talaga ng namin. Gusto namin makuha talaga yung ginto. Hindi tayo pinalan. Pero sabi ron, talagang lalo kay Ira na first time na sa Olympic, nakasabukit agad siya ng medalya. So, tuwang-tuwa talaga ako sa lahat ng mga sakripisyo na ginawa namin, sa lahat ng mga training. So, talagang satisfied naman ako sa mga performance nila. Salamat po. Mabuhay ka, Coach Ray. Mabuhay. Okay. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin sa PSA. Mamaya after the forum, one friend from Floris Colors, meron ding special na token na ibibigay dito sa ating mga Olympians. Kaya salamat po, kaibigan ni Mr. Rene De Leon. But Sir Mark, parting words and generally na rin ang schedule ng ating Philippine boxing. May malaki pa bang tournament for the elite athletes? Kailan ang resumption ng training? Next year na ba babalik sa training ang mga Olympians? Yes, sir. Yeah, well, sa mga Olympians, priority talaga yung rest, recovery, yung tagal ng malayo sa family. So, yun muna, kailangan mo na nila mag-recharge. But tuloy-tuloy yung program. Again, as I mentioned earlier, aming youth team, aming junior team, they have upcoming tournaments in September, meron din for the elite team. Ito yung mga hindi nag-Olympics. So tuloy-tuloy naman yung exposure nila. We have World Boxing Cup in Mongolia. Sa youth, meron naman kami sa December sa US na Under-19 World Championship. So tuloy-tuloy lang. Hindi naman sa Olympics lang natatapos yung programa. So, lalo na, pagdating ng 2028, syempre, yung mga elite boxers natin yan, sila naman yung kailangan mabigyan din ng exposure. Tulad ng exposure na, again, yung kaya yan, hindi naman overnight success yun eh. Tagal na tagal na ng mga exposure na pinaprovide sa kanila. So, yun din yung gagawin natin dun sa mga upcoming talents natin. Marami pa talent sa team, hindi pa lang nakikita, and it's a matter of exposing them, giving them the experience in high-level competitions, and then hopefully, yung path nila going to Olympic podium also. So, tuloy-tuloy lang po kami, but yung mga Olympians, pahinga muna kayo. I think deserve naman nila dahil tagal ng mga camps namin abroad. Si Coach Aldok na, nagsabi na Actually, ilang Pasko na yung hindi sila nakauwi. Boxers, athletes, coaches. Ilang Pasko na yung na-miss kasi palagi ko sila sinasabihan. February, meron tayo sa Salihan na major tournament, so sacrifice muna. But naman, in a way, nagbunga naman. But for this one, bakasyon muna sila, makakapagpasko sila sa kanilang mga probinsya. So, ayun. And again, salamat ulit sa Philippine Sports Writers Association. It's always a great honor to be here. Salamat sa ginagawa ninyo na pag-share ng stories ng mga atleta,
yung mga programa namin. Kumbaga, ito lang din yung malaking medium namin. Hindi naman talaga mainstream sport yung boxing like the others. But maraming salamat dun sa ginagawa ninyo para mapahatid sa mga tao. No? Yung programa, yung storya nila, yung mga ginagawa ng mga coaches, yung mga sacrifice nila. So, maraming salamat and we're looking forward to the next one kasi every time we get invited here, sabihin there's something good happening for boxing. So, salamat po ulit. Yes, Alra. Ayun po, thank you po sa, sa PSA po, and then POC, PSC po, and then ayun po, sa LGU po, and then sa lahat po sa inyo. Lalo na po sa lahat po ng mga Pilipino, napapasalamat po ko. And pasensya na po kung hindi ko po kayo makatayan lahat. Sobrang dami niyo po, pero sobrang na-appreciate ko po yung support niyo and mga greetings niyo po sa akin. Yun po. Thank you po and God bless us all. Okay, biyap sa mga kasama ko coaches, papasalamat na lang kami sa PSA sa laging pag-suporta sa amin, sa pagkita dito lagi sa amin. Gawa sabi ni mga boss, pag nakita tayo, lagi tayo meron. Kaya maraming salamat sa inyo. Mabuhay! Mabuhay! From PSA, maraming salamat. Congratulations and God bless you more. Yeah. Team Philippines Boxing. Yes, we will be announcing pala on Thursday, we will be having a special session with the Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman. PSA Sports Forum, same time here at the Rizal Memorial Conference Hall. Maraming salamat po. Sige, punta tayo. Alright, yung award ko na ano? Para sa token natin, mga official, coach, and sino mabibigyan? Sino tatlo? Yung tatlo. Yeah, yung tatlo. Okay. Yes. So, we have, ano ba ito? The Floris colors. Okay. Mga beddings daw ito. European brand, di ba? Sir Renny? Beddings, para lang token, para lang meron silang bigay sa mga, ano yan, coaches, and then, yung ating Olympian. So, thank you so much. Tapos na. Tapos na. Isa pa po na thanks. Okay.